Amelia's Points of View. Hoy Mia, umamin ka nga sa akin. Okay ka lang ba? Muntik na akong hindi makapag-landing ng tama dahil nagulat ako nang biglang magsalita si Alice. Nakakagulat ka naman. Muntik na akong malaglag dahil sa'yo. Lumapit ako sa bench kung saan siya nakaupo. At maiging sinusuri ako. Ano ba yung tingin na yan? Okay lang ako. Dagdag ko. Bago ko inubos ang tubig na laman ng tumbler ko, ay nagpunas ako ng pawis. Totoo ba yan? Cause you don't look okay. You lost weight. You look haggard. At isa pa, pinapagod mo ang sarili mo kakatraining na kakatraining. Of course, Alice. Sa isang araw ng competition. Alam mo naman, di ba? How I badly want to represent our country sa mga international gymnastic competition. I said, I know that. Pero hindi ka naman dapat ganito. You waste halos ilang oras dito sa training imbis na magpapahinga ka. Alam ko naman kung gaano nakakapagod ang maging PA ni Dylan. Dahil anong oras na kayong natatapos? Magpahinga ka naman. May problema ba kayo ni Dylan? Hindi ba kayo nagkakamabutihan? I rolled my eyes sa mga sinasabi ni Alice. Diba? 2 buwan ang nakakalipas nung hinalikan ka niya? Akala ko magkakaayos na kayo. Namula ako sa mga lumalabas sa bunganga ni Alice. Wala talagang pakundangan ng babaeng ito eh. Please, don't ever bring up this story again. Ayoko nang isipin. Sabi ko, okay, pero honestly, wala bang improvement dyan kay Dylan mo? Napabuntong hininga ako. Improvement? Na? He got worse after that night. Hindi ko alam kung ano pa ang dapat kong gawin para i-prove lang sa kanya. Natuto na ako this time na hindi ko na siya iiwan pa ulit. After nung hinalikan niya ako dahil sinabi ko, I expect him to be, kahit pa paano. Mas sweet man lang pero hindi eh. Mas naging mailap siya sa akin. Kinakausap niya lang ako pag may kailangan siyang ipagawa or what. Madalas din siyang nalilate umuwi. At kung hindi naman siya late, madalas nasa out of town show or shoot sila nila manager. Hindi ko nga magets bakit hindi nila ako sinasama. We barely see each other kaya hindi kami makapag-usap. 3 araw na din siyang nasa Singapore ngayon. Alam niya naman ang phone number ko, pero ni isang beses di hindi siya nag-text or tumawag man lang. Dylan, what happened to you? Uy, hindi ka na nakasagot. Muling untag sa akin ng best friend ko. Che, alam mo na nga galit yung sa akin, di ba? Tapos mag-e-expect ka pa ng improvement? Bahala ka nga dyan. Babalik na ako sa pagtitraining. Sabi ko, Mia naman, 12:00 na ng gabi eh. Di na nga ako nagbantay sa bar kasi alam kong lonely ka pero please, inaantok na ako. Uwi na tayo, sabi ni Alice. Natawa naman ako. Last 3 rounds at uwi na tayo. Alam mo namang pahirapan ko ding takasan ang mga girls dun sa bahay ni Dylan. Sabi ko, Lord, sana naman pahabain mo pang pasensya ko, sabi ni Alice bago yumukyok. Humalakak ulit ako. Tuwing umaalis kasi si Dylan, may mga bodyguard sa bahay na binabantayan kung aalis ako. Paano ko nalaman? Kasi nung unang umalis si Dylan, aalis dapat ako para pumunta kay Alice. Kaso, hindi nila ako pinayagan. Wala daw permiso ni Dylan. Kainis? Kaya ako tumakas. Sinasabi ko sa mga guard na matutulog ako sa kwarto at huwag akong istorbohin. At doon ako tumatakas. Either mag-gig or mag-training just like now. Wala naman si Dylan, kaya okay lang. Kapag kasi nandyan siya, hindi talaga ako nakakalabas. Thank you talaga sa pagsama sa akin ha. Sabi ko kay Alice, nang ihinto niya ang kotse sa may hindi kalayuan sa entrance ng village. Mahigpit ang security sa village, kaya alam kong hindi makakapasok ang sasakyan ni Alice. Humikab ito bago ininom ang kape na binili namin kanina. Pasado 2:00 na din ang oras. Sigurado ako iilan na lang sa gwardiya ang nagbabantay or tulog kong sinuswerte ay baka tulog na silang lahat. Gaya ng lagi kong inaabutan. Sige na, wala naman ako magagawa. Wrong choice of friend, kumbaga, sabi nito.
kaya mabilis ko siyang hinampas. Grabe ka sa akin ha? Sabi ko kaya tumawa siya. Sige na, sige na. Tatawag ako sa'yo pag nakauwi na ako. Niyakap ko si Alice. Kilala niya talaga ako. Alam niya kasi mag-aalala ko. Okay, sige. I-charge ko lang ang phone ko kaagad. Tumawag ka agad ha? Kanina pa kasi lobat ang phone ko. Nilaro kasi ni Alice ito habang hinahantay ako. Yes, ma'am. Sabi niya. Kaya bumaba na ako ng sasakyan. Bye. Bye, I said. Inantay ko munang mawala sa paningin ko ang sasakyan ni Alice bago ako naglakad papalapit sa gate ng subdivision. Makakapasok naman ako kasi kilala ako ng mga guard as PN ni Dylan. Malapit na ako sa gate nang makita kong parang nagkakagulo sila. Anong meron? May nanakawan ba? Hala, dapat pala mag-ingat kami. Sa bagay, madami namang security yung mismong bahay ni Dylan. Napakunot ang noo ko nang makita kong pamilyar sa akin ang mga security doon. Napatakip ako ng bibig nang makita kong ito yung mga security sa bahay. Nagtago ako sa gilid dahil baka makita nila ako. Ano bang ginagawa nila dito? Hindi niyo ba talaga napansin na lumabas siya? Tanong ng isang guard ni Dylan. Sobrang kabang-kaba na ako dahil alam kong ako ang hinahanap nila. Sir, base kasi sa CCTV kanina pa siya umalis ng 3:00 ng hapon. Sagot naman ng guard ng village. Napahawak sa ulo yung guard namin sa bahay. Patay talaga tayo kay boss nito. Bakit kasi hindi niyo binantayan ng maigi si Ma'am Mia? Mawawalan tayo ng trabaho, lahat niyan. Nagpapanik na sabi niya sa mga kasamahan niya. Hindi bang hinahanap niyo ay yung PN na Sir Dylan? Tanong ng guard ng village. Oo. PA lang naman niya yon. At saka bakit Ma'am Mia? Para tuloy asawa ni Sir? Sabi nung guard bago tumawa. Pero kung ako si Sir Dylan, inasawa ko na yung PA niya. Ang ganda eh. Manahimik ka nga. Baka mamaya makarating yan kay Sir Dylan. Mawalan ka pa ng hanap buhay. Sumimangot naman si Kuyang guard. Alam kasi nitong mga guard na to na misis ako ni Hitler ay este ni Dylan pala. May balak na sana akong lumabas dahil nakakaawa naman sila. Pakikiusapan ko na lang sila na itago ng tumakas ako today para hindi malaman ni Dylan at hindi kami mapapagalitan. Lalapit na sana ako sa guardhouse nang may bumisina. Mabilis na bumagsak ang katawan ko sa lapag. Hindi dahil sa nasagasaan ako. Nagulat at nasilaw kasi ako sa sasakyan na muntik nang makasagasa sa akin. Mamiya! Sigaw ng mga guards. Mabilis namang naglapitan sa akin yung mga guards kanina. Inalalayan nila akong tumayo. Miss, I'm so sorry. Napatingin ako sa lalaking lumapit sa akin. Nakasuit and tie pa ito. Inalalayan niya akong makatayo. Okay lang. Okay lang ako. Sabi ko, pinagpagan ko ang sarili ko. Are you sure? Mukhang may sugat ka sa tuhod at braso mo. Gusto mo bang dalhin kita sa ospital? Concerned na tanong sa akin ng lalaki. Napatingin ako sa braso ko. Maliit na galos lang naman yon. Kami nang bahala kay Miss Amelia. Kapag nalaman naming may masamang epekto ito sa kanya, ay tiyak na makakasuhan ka. Sabi nung guard ni Dylan, kaya pinalihayan ko ito ng mata. Ha. Kuya, ano bang sinasabi mo? Okay lang ako. Mr. I'm Xavier Lim. Doktor ako. If you want, at since mukhang taga rito din naman kayo sa village namin, dadalhin na kita sa kliniko sa bahay. Sabi pa nito, hindi, okay na. Nagulat lang talaga ako. Pasensya na. Sabi ko, tara na mga kuyang guard. Uuwi na kami, Xavier. Hinahatak ko na sila kuya paalis at buti naman sumunod itong mga ito. Mia, wait up. Napatingin ako nang tawagin ako ni Xavier. Napatingin ako nang may iabot siyang papel sa akin. That is my card. If ever may problema dahil sa nangyari, don't hesitate to give me a call. Hindi na kailangan. Okay lang ako. Sabi ko, nakakahiya naman dito. Mukha pa namang mabait. I insist.
Nakangiti nitong sagot. Saka, gusto niyo bang ihatid ko na kayo? Ha? Gulat kong tanong. Mawalang galang na po, sir. Pero may kotse ho kaming dala. Katulad po ng sabi ko kanina, kami na po ang bahala kay Ma'am Mia. Masungit na naman na sagot ni Kuya kay Xavier. Tumingin sa akin si Xavier. Awkwardly smiled. Sige, ingat na lang kayo, Xavier. Ikaw din. Tara na po, Ma'am Mia. Kailangan na nating umuwi. Sabi sa akin ni Kuyang Guard. Grabe naman to. Nagmamadali. Akala siguro niya tatakas ako. Inalalayan nila akong makasakay ng kotse. Tiningnan ko ang siko ko na bahagya pang dumudugo ngayon. Nagulat talaga ako dahil sa tagal ko nang tumatakas. Ngayon lang nila ako nahuli. Nung napark na ang maayos yung kotse, ay nagmamadali akong bumaba. Dahil pagod na din ako. At isa pa, bahagyang makirot ang siko ko. Kailangan ko nang gamutin agad ito para gumaling agad. May competition pa naman ako. Papasok na ako sa bahay nang mapahinto ako dahil sa malakas na sigaw. My instruction is so simple, I told you. Hindi ba sabi ko, huwag hayaang lumabas si Mia ng bahay nang wala akong permission? Mahirap ba yon? Boses ni Dylan yon. Bumilis ng sobra ang tibok ng puso ko dahil sa kaba. Nakakatakot ang sigaw niya, pero may part sa puso ko na parang kinikiliti. Sa halos 6 na buwan naming magkasama, ngayon ko lang ulit narinig na tawagin niya akong asawa. Aaminin ko, sobrang namiss ko na siya. Lumiyon ako sa 3 guards na kasama ko ngayon. Nasa likod ko lang sila at nakayuko. Ramdam ko ang kaba at takot nila, kaya pala nila nalaman na tumakas ako dahil umuwi na si Dylan. I felt guilty. Pinapagalitan sila ng dahil sa katagasan ng ulo ko. Pero hindi naman kasi tama na ikulong ako sa bahay. You just better make sure na walang nangyaring masama kay Mia. Dahil kung hindi, I'll kill you all. Narinig namin sigaw ni Dylan. Mas nagulat ako nang biglang bumukas ang pintuan ng main door. At iluwan nun si Dylan. Nagulat din siya nang makita ako, pero mabilis na dumilim ang mukha niya. Amelia Celine? Kalmado niyang sabi sa akin. Mas nakakapagpakaba sa akin. I am expecting na sisigawan din niya ako. Dylan, ano kasi? Hindi ko matuloy ang sinasabi ko dahil nagkakandautal at nakaka-intimidate naman kasi talaga siya. Sir Dylan, pasensya na po. Nauutal na sabi ng mga guards niya. Nakita ko nasa likod din ni Dylan ang iba pa niyang gwardya. Dismiss, sabi nito na hindi pa din nagbabago ang itsura. Matatalim na titig ang binibigay niya sa akin. Kahit naguguluhan, ay nagkanya-kanyang alis silang lahat at naiwan naman ako mag-isa. Aalis na din ako ha. Matutulog na ako. Sabi ko na lang, baka mamaya kasama ako sa dismiss, di ba? Sinabi ko bang umalis ka? Maotoridad nitong sabi. Dahan-dahan akong umiling. Nagulat ako nang hatakin niya ako papasok ng bahay. Dylan, nasasaktan ako. Ano ba? Sigaw ko. Hawak niya ng sobrang higpit ang siko ko na kanina lang ay na-injured. Masasaktan ka talaga sa akin ngayon, Mia. Sigaw nito. Nagulat ako nang lumampas kami sa kwarto ko at nagdiretso kami paakyat sa taas. Dylan, ano ba? Pumasok kami sa isang kwarto na sigurado kong kwarto niya. Dahil pagpasok pa lang, ay naamoy ko na agad ang pabango niya. Black and white ang disenyo ng kwarto at ni isang kalat ay wala akong makita. Pabalagbag niya akong binitawan sa kama. Bigla akong kinabahan. Anong meron at dito niya ako dinala? Anong gagawin niya sa akin? Napalunok ako. Saan ka nang galing? Why did you fucking escape? Natakot ako sa pagsigaw niya. Ibang-iba siya. I've never seen this side of him before. Kinukulong mo kasi ako. Hindi ako makalabas ng bahay. I can't live like that. Sabi ko. Napapikit ako nang magtaas siya ng kamay. Hinarang ko din ang kamay ko sa sarili ko. Nakahinga ako ng maluwag. Nang mga ilang segundo na ay wala pa ding tumatamang kahit na ano sa akin. Sasaktan niya ba ako kanina? O namamalikmata lang ako? Nakita kong tumalikod si Dylan sa akin. From now on,
Dito ka na magkukwarto. Eh di ba kwarto mo to? Saan ka matutulog? Hindi ko napigilang mag-butt in. Tiningnan niya ako ng masama. Here, gaya ng sabi mo, kwarto ko to. We're married. Is there any problem with that? Huminga ako ng malalim. Wala naman sigurong gagawin sa akin itong si Dylan. Ano ka ba, Mia? Napaka-dirty ng utak mo. Pinilig ko yung ulo ko para mahimasmasan. Wala. As I was saying, dito ka na. Hindi ka na makakaalis ng bahay nang hindi ako kasama. Unless, needed at may permiso ko. Titriplihin ko din ang pagbabantay sa'yo. Ani Dylan? That is too much, Dylan. Sobra naman yon. Tao din ako. I need to go outside. And what? Para lumandi? Natahimik ako sa sinabi niya. Hindi ko napigilan ang sarili ko at lumapit ako at pinagtutulak ko siya. Hinampas-hampas ko din siya hanggang sa hindi ko na napigil ang luha ko. Sobra ka na. Bakit ba ganyan tingin mo sa akin? I am trying to prove myself to you. Sumusobra ka na, Dylan. Hinawakan niya ang dalawang kamay ko at tinabigyan kaya natumba ko. You made me this way. Pagkasabi niya nun, ay mabilis siyang lumabas at ibinalibag ang pintuan. Umiyak lang ako ng umiyak nang dahil sa nangyari sa amin. Bihira na nga lang kaming magkita. Lagi pa kaming nagtatalo. Hindi ko na alam ang gagawin ko. All I want is bumalik siya sa dati. Hindi ba pwede yon? Hindi ko alam kung anong nangyari pero bigat na bigat ang mata kong dumilat. Nakakarinig na naman ako ng sigawan. Sinubukan kong dumilat at nakita ko sa orasan na nasa side table, 5:00 pa lang na umaga. Bumabagsak talaga ang mata ko kaya ipinikit ko na lang ang mata ko. Doon na nag-sink in sa akin na parang biglang dumilim ang paningin ko kanina pagkatapos naming magtalo ni Dylan. Hinimatay na naman ba ako? Bakit hindi mo agad sa akin sinabi? You're proving to me how incapable you are in doing your job. Muntik na pala siyang mabangga. Damn it! Sir, I don't need your explanation. I need to know who's driving that freaking car. Get me all this information. Kahit nakapikit ako, alam kong boses ni Dylan yon. Nagagalit na naman siya. Umagang umaga? Teka, ako ba yung dahilan na naman? Ba't siya sumisigaw? Ramdam kong masama ang pakiramdam ko, kaya tuluyan na ako natulog ulit. Nagising ako dahil sa walang patid na tunog ng cellphone ni Dylan. Idinilat ko ang mata ko. I am still feeling unwell. Pero nagtataka ako dahil pakiramdam ko ay may mabigat sa katawan ko. Halos lumundag ang puso ko nang makitang may nakayakap na braso sa akin at ganoon din na may nakadantay na leg sa akin. Naramdaman ko din ang mainit na paghinga sa batok ko. Nakayakap sa akin si Dylan. Hindi ko alam kung anong meron sa akin, pero kahit masamang pakiramdam ko, ay sobrang saya ko. Sa tagal ko nang nabubuhay mag-isa, I've never felt this safe and secure. Habang yakap ako ni Dylan, para bang walang pwedeng makapanakit sa akin. Napapikit ako nang maramdaman ko ang pagkilos ni Dylan. Ring pa rin ng ring ang telepono niya. Naramdaman kong inabot niya ito mula sa side table. Hello, manager. Bumilis ang tibok ng puso ko. My goodness, bakit pati sa pagkahusky ng boses niya ay kinikilig ako? Napakalapit niya lang sa akin dahil hindi naman nagbago ang posisyon niya. Sinagot niya lang talaga ang telepono. Hello, Dylan. Nakaayos ka na ba? May shoot ka ng 10 a.m. Paalis na din kami dito. Dahil malapit nga siya ay naririnig ko ang sinasabi ni Manager Grace sa telepono. Hindi pa. Ano? Ano ka bang bata ka? Maghanda ka na. Gising na ba si Mia? Pakisabi maghanda siya ng breakfast. Tatayo na sana ako. Kaso naalala ko na nagtutulog-tulugan nga pala ako. Bakit si Mia? Mag-drive-thru na lang kayo o dyan na kayo kumain. There is no need to come here. Cancel the shoot. Wait, what? Are you serious? Inaantok ka pa ba? Yes, and yes. Napuyat ako. May sakit si Mia. We can't go. Ikaw nang bahala, manager. Saka siya humikab. You're canceling your shoot? Dahil may sakit niyang si Mia? That is ridiculous, Dylan.
Alam mo pa bang ginagawa mo? I don't like being lectured manager. You know that? Cancel the shoot. I'm hanging up. Firm na sagot ni Dylan bago ibinaba ang tawag. Pinigil ko naman ang paghinga ko nang maramdaman kong tumayo siya. Hinawakan niya ako sa noo at mas napabilis ang tibok ng puso ko. You still have fever. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko sa'yo, Mia. Napakatigas ng ulo mo. Sabi niya. Naramdaman kong bumaba siya ng kama at ang sunod na narinig ko, ang pagbukas at pagsara ng pinto. Dahan-dahan akong dumilat. Hindi ko maiwasang mangiti. Inaalagaan ako ni Dylan buong magdamag. Napatingin ako sa sugat ko sa braso. Nakita kong may mga bandage. Ano iyon? Mabilis ulit akong pumikit nang narinig ko ang pagpihit ng seradora. The next thing I felt ay ang malamig na bagay na ipinatong niya sa noo ko. Naramdaman ko ang muling paglabas ni Dylan ng kwarto. Dahil na din siguro sa sama ng pakiramdam ko ay nakatulog akong muli. Pero this time, nakatulog ako na ang saya-saya, ang sarap sa pakiramdam. Na alam ko na hindi pa talaga nawawala ang Casper na minahal ko 9 years ago. He still care. He's still there. And I know deep down, he still loves me. And I won't be giving up on my husband. Aayos ang lahat at babalik siya at magiging masaya din ang love story namin. Amelia's Points of View. Hindi pa sumisikat ang araw, pero nagsimula na akong mag-jogging. Buti naman hinayaan ako ni Dylan at di na pinasamahan pa sa iba pang mga guards. Lately, after kong magkasakit last 2 weeks, ay hindi na siya naging ganoon kahigpit sa akin. Sanay na din akong natutulog sa kwarto niya, pero parang wala din siya dahil late umuwi at maaga kong umalis. Mia! Napalingon ako sa sumigaw sa pangalan ko. Mabilis ko siyang hinarap. Napakagwapo talaga nitong isang to, kaya hindi na ako nagtataka kung bakit habulin ng babae ito. Uy, Xavier! Mabilis akong lumapit sa kanya. Agad din naman niya akong niyakap. Sa 2 weeks na nagdaan, sobrang naging ka-close ko sa Xavier. Isa siyang neurosurgeon, mayaman, at ubod pa ng gwapo. Pero isa siyang... I told you to call me Savvy, diba? Bakla. Yes, you read it right. This handsome doctor in front of me ay isang pusong babae. Napatawa ako sa sinabi niya. Ito naman, nag-iingat lang ako. Para din sa'yo, diba? Para hindi ka din mabuko. Sabi ko, baliw, I hate you. Sabi nito at nag-roll eyes pa sa akin. Upo muna tayo. Pagod na ako kanina pa. Kaya ako tumatakbo, girl. Wala naman ako makitang pogi. Puro ka pogi. I sat down sa mini bench dito sa park. Oo nga pala. Sa tagal nating friends, hindi ko pa alam saan ka nakatira dito. Bakit ba ayaw mo pa ipano sa akin? Well, hindi ko yun bahay. Nakikitira lang ako. So wala ding sense na ipaalam ko sa'yo. Sabi ko, ay, totoo ba? Ay akala ko yun iha ka kasi ang dami mong bodyguards. Nung munti ka na kitang mabangga. Hindi akin yun. Sa boss ko yun. Sabi ko, munti ko nang masabing asawa. Ano bang iniisip mo, Mia? You mean, iyaya ka? Gulat na tanong niya sa akin. Parang gano'n na nga. Sabi ko na lang, really? Parang hindi naman, girl. Sa kinis at ganda mo, bakla ka, pwede kang model. Gusto mong mag-model ka na lang? May mga friends ako na may-ari ng magazines. Sabi niya. Tumawa na lang ako at umiling. Napaka-imposible. Hindi ko na ata matatakasan pa kahit kailan si Dylan. May iba tayo. Alam mo kahit ganyan ka magsalita, feeling ko hindi ka pa totally na bakla. What? How dare you, Amelia? Isa akong Diyosa na nasa katawan ng isang macho at gwapong nilalang. Sagot nito sa akin, sabay ayos ng hair niya. Talaga lang ha? May naging jowa ka na bang lalaki? Tila naumid siya dahil sa tanong ko, kaya natawa na lang ako. So what? Wala pa yung right guy para sa akin. Marami naman akong crushes, no? Crush lang? Hindi kaya lalaki kang talagang nagpapanggap na bakla dahil akong crush mo? Panunokso ko dito. Ew!
Maganda ka, Mia. Pero kahit lalaki ako, hindi ikaw ang bet ko. Nagmamaldit ang sagot sa akin nito. At sino naman ang bet mo? Yung first love mo. Iniwan ka dahil akala poor ka. At wala siyang kinabukasan sa'yo. Di ba sabi mo, nagdoktor din yon? Hala, 5 years na ang nakalipas. Ano kaya kung magkita kayo? Ano namang meron kung magkikita kami? Pag nagkita kami, masyusyok ko yon. Sa akin kasi, mas maganda na ako sa kanya. Sabi nito, at humalakak pero feel ko na hindi yun totoo. Kung ako siguro siya, magre-regret talaga ako ng bongga. Pero ikaw, magpakalalaki ka na, mas bagay sa'yo. Hindi yung naging bakla ka dahil iniwan ka lang nung girl na yon. Che, hoy babaeng may pangmatandang pangalan, huwag mo akong asarin. Enough with my past. Huwag na natin siyang pagkwentuhan, pwede ba? Ay, nasasaktan, may feelings pa. Natatawa kong sabi. Marahil hinila ni Xavier yung buhok ko. Aray bakla! Pinandilatan niya lang ako ng mata. Oo nga pala, mamaya na pala yung competition mo. Kinakabahan ka ba? Tanong niya sa akin. Buti na lang talaga na delay ang competition ko sa gymnastic. Kaya nakapagpagaling pa ako. Hindi naman. Sagot ko. Ang yabang. Siguraduhin mo lang na ipanalo mo yon. Pupunta ako sa victory party mo ha? Sabi niya. Wow, hahaha. Akala mo pupunta para i-congratulate ako. Maghanap ka lang ng boylet doon eh. Of course. Ano pa nga ba? Manahimik ka, Xavier Steve. Ihahanap na lang kita ng girl. Madami akong kaibigan. Yok! Natawa na lang ako sa sinabi niya. Pag-uwi ko sa bahay, ay bumilis ang tibok ng puso ko nang makitang nakapark ang kotse ni Dylan. Ibig sabihin na umuwi na ito. Nagmamadali akong pumasok sa loob. Nabutan kong nakaupo ito sa sala. Mabilis siyang lumingon nang maramdaman niya ang pagpasok ko sa bahay. Where have you been? Tanong nito sa akin. Tila na-froze ako sa kinatatayuan ko. Nag-jogging lang. Buti dumating ka na. Nakatulog ka ba ng maayos doon sa pinuntahan niyo? Tanong ko. Nakatulog din ako sa sasakyan. Sabi nito at ibinalik ang tingin sa panonood ng TV. Ay, kumain ka na ba? Gusto mo bang magluto ako? Tanong ko. Nagpa-deliver na ako ng breakfast. Nasa dining na. Kumain ka na lang. Ganun ba? Sige, salamat. Sabi ko. Hakbang na sana ako sa kusina nang may maalala ako. Oo nga pala, Dylan. Aalis ako. Ngayon kasi yung competition. Alam ko, bored nitong sagot. Ha? You've been telling me that since last week, di ba? Sabi nito, bago ako saglit na tiningnan and then, balik na naman sa TV ang mata. Awkward akong tumawa. Ay, ganun ba? Makakapunta ka ba mamaya? Pwede ka bang pumunta mamaya? Pwede kang sumunod kapag nakaidlip ka. Mga 12 noon pa naman ang simula eh. Kinakabahan kong tanong sa kanya. I am crossing my finger. Sana pumayag siya. Kahit suntok sa buwan ang chance. Feeling ko kasi mas magiging confident ako kapag nandoon siya. Sure. Nagulat ako sa sagot niya. Totoo? Pupunta ka? Hindi ko napigilan ang ngumiti. Tumingin si Dylan at pinatay yung TV. Tumayo siya at lumapit. Of course, it's my wife's performance. How could I miss it? Sabi nito, bago ako nilampasan. At ako, wala na. Nalusaw na ako. Kinain na ako ng lupa. Kahit halos 10 minuto nang nakaakyat si Dylan, ay tila nagpapalpitate pa din ang puso ko. Nabasa niyo ba yung sinabi niya? Halos mamatay ako sa kilig. Daig ko pa ang teenager na first time, maligawan. Para akong lumilipad sa ulap habang kinakain ng almusal kong pancake. I am even humming as I walk around the house. Nawiwirduhan na nga sa akin yung mga guard ni Dylan. 2 oras bago magsimula ang event, ay nasa venue na ako. Kasama ko na ang coach ko at si Alice. Anong meron? At tila ang saya-saya mo, Mia? Tanong sa akin ni Alice. Ako? Masaya? Tanong ko. Ay hindi.
Parang mapupunit lang naman ang bibig mo sa kakangiti. Mataray na sabi ni Alice. Ewan ko sa'yo. Masaya lang ako kasi. Sabi ni Dylan pupunta daw siya. Kaya reserve mo siya ng seat ha? Baka kasi pagkaguluhan yun kapag saan lang umupo. Sabi ko, ay sus, kaya naman pala. By the way, si Xavier, pupunta ba siya? Tila nagniningning ang mata ni Alice sa pagbanggit pa lang ng pangalan nun. Maniwala ka Mia. Kaya ko siyang gawing lalaki. Ha? Grabe. Napakagwapo niya. Yaman na doktor pa. Ang tanga-tanga ng babaeng nang iwan sa kanya, no? I wonder how she looks. Sabi ni Alice na curious sa ex ni Xavier. Mia? Napalingon ako sa tumawag sa akin. Ate Rafi, tawag ko at mabilis siyang niyakap. If you remember guys, siya yung ate ni Dylan na sobrang bait. Maganda, matalino, mabait. Isa din siyang doktor. Mabilis niya ako niyakap. Sa tuwing nakikita kita, paganda ka ng paganda. Hindi ko nga magets kung bakit pa hard to get ang kapatid ko sa'yo. Sabi ni Ate Rafi, her real name is Rafaela Kailin Pendleton. Ikaw talaga ate. Intindihin na lang natin si Dylan. Ba't hindi yung ginawa ko eh? Ang saya ko nga, kasi pupunta siya ngayon para manood. Sabi ko hindi ko mapigil ang kiligin kapag naalala ko yung sinabi niya sa akin kaninang umaga. Talaga? Buti naman. Mukhang natatauhan na talaga ang kapatid ko. Hayaan niyo lang si ma'am. Magkakaayos din kayo. Nasaktan lang yun kasi, di ba nga gustong gusto ka niya para kay Dylan? Guys, I hate to interrupt pero I can't help it. Ang ganda niyo pala sa personal, ma'am. Nakikita po kitang napipicture sa magazine ng The Doctors. Kayo po si Miss Rafaela, right? Ngiting-ngiting sabi ni Alice. Yes, hi. You can just call me Rafi. And you are? Alice, sabi nito, nahalata na sobrang fascinated kay Ate Rafi. Nag-shake hands sila. Hindi niyo po kasama si Steven? Steven is Ate Rafi's 4-year-old son, yung batang nagpakilala sa akin kay Amais. Anak siya ni Ate Rafi. Anak siya sa pagkadalaga. Walang nakakaalam kung sino ang daddy ni Steven at wala na akong balak pakialaman yon. Masaya naman si Ate Rafi as single mom. Wala. Nasa lolo at lola niya. Alam mo naman yung mga yon. Sabik sa apo. Kaya Mia, galingan mo para magka-baby na din kayo ni Dylan. Sabi nito at nagtawanan pa talaga sila ni Alice. Ate naman, nahihiya kong sabi, kami ni Dylan, magkaka-baby? Just the thought makes me ugh. Mia, tara na, mag-warm up ka na. Tawag sa akin ni Coach. Buti na lang talaga tinawag niya ako kung ano-ano ang iniisip ko. Ilang minuto na lang bago magsimula ang competition, madami ng tao sa labas. Nakita ko na din ang mga kalaban ko na nagmula pa sa iba't ibang bansa. Ano Alice? Dumating na ba si Dylan? Tanong ko. Marahan siyang umiling. Friend, sure ka bang pupunta siya? Oo naman. Pupunta yung si Dylan. Hindi yung sumisira sa pangako niya. Kahit nung high school pa kami. Highs? Sige, wag mo na muna siyang isipin. Mag-focus ka na muna. Ipanalo mo to ha? Ngumiti na lang ako at tumango sa kanya. Susunod na ako sa magpe-perform pero hindi ko pa rin matanaw si Dylan sa audience. Unti-unti akong binabalot ng lungkot. Bakit? Bakit wala pa siya? Hindi ba nangako siya? Sinubukan kong pagringin yung cellphone niya pero cannot be reached yun. Ano ba kasing nangyari? And our 8th candidate is from the Philippines. Everyone, welcome Amelia Celine Torres. Nagulat ako nang kuhanin ni Coach ang phone ko at marahan akong itulak. Lumabas na ako. Ang daming flash ng kamera, ang daming tao. Pero kahit anong lingon ko, hindi ko siya makita. Wala siya sa pwesto kung saan masiglang nag-cheer sa akin si Ate Rafi at si Alice. Miss Amelia, are you ready? Tanong sa akin ng MC. Kahit pa naiiyak ako dahil para akong tanga naghihintay sa wala, may part pa din sa puso ko na nag-aasam ng darating siya.
Tumango ako at pilit ng umiti. Nagpaikot-ikot, sumabit. At huling-huli ay nagbow. Ilang beses ako nag-exhibition sa performance ko. Pero sa haba ng ginawa ko, hindi siya dumating. Kaya pagkatapos kong mag-perform, ay dali-dali akong pumunta sa restroom. Hindi ko napigilan ng umiyak. Ano bang ina-expect ko sa tulad niya? Ang gusto niya lang naman ay gantihan ako. Napigil ang pag-iyak ko nang may kumatok sa cubicle na kinaroroonan ko. Mia? Boses ni Ate Rafi. Okay ka lang? Hinahanap ka na kasi ng coach mo. I-announce na daw ang winner. Mabilis kong pinunasan ang luha ko. Sige Ate Rafi, lalabas na ako. Susunod na lang ako. Sinubukan kong pasiglahin ang boses ko. Sige, pasensya ka na talaga kay Dylan. Okay lang ate. Pinigilan kong umiyak ulit. Sige, bilisan mo na dyan. Nung maramdaman kong wala ng tao, ay saka lang ako lumabas. I look at myself in the mirror. My makeup is a mess. Yung makeup talaga naisip mo, your whole self is a mess. This is what you get for leaving him. Hindi ko napigilang sabihin sa sarili ko. Naghilamos ako at binilisan ko na lang ang pag-aayos ng makeup ko. Ayoko namang humarap sa audience na mukhang panda. What took you so long, Mia? Nag-aalalang tanong ni Coach. Pasensya na po, Coach. Sabi ko na lang. Ina-announce na pala yung first runner-up, which is Norway, and the second is Spain. In fairness, ang gagaling naman talaga nila. And tonight's champion, the one who'll be taking the award for the Summer Gymnastic Competition 2024 is no other than Miss Philippines. Miss Amelia Celine Torres, congratulations! Masayang bati ng MC. Agad namang nagtalo na ng mga Pilipinong audience. Niyakap naman ako nila Ate Rafi. They are congratulating me. Inalalayan pa nila ako hanggang center stage para tanggapin ang award. Pero kahit anong saya ng tao sa paligid ko, bakit parang ang dilim-dilim, ang lungkot, parang hindi ako fulfilled? It's because during my victory, there's one person going around and around my mind. Si Dylan. Walang dahilan na dumating sa araw na to. Wala siya. Amelia's points of view. Cheers! Malakas na sigaw ni Alice bago itinas ang basong naglalaman ng alak. Cheers! Sabay-sabay naming sabi bago ininom ang alak. Congratulations ulit sa kaibigan kong lagi akong pinapakaba habang nagpapaikot-ikot at sabit-sabit siya sa ere. Sabi ni Alice. Kaya nagtawanan kaming lahat. Mia, kailan ka ba magre-retire? Feeling ko sa'yo, ako magkakasakit sa ginagawa mo eh. Who knows? Malay mo last Olympic ko na to. Sabi ko. Tumawa lang sila. Nasa bar kami ngayon ni Alice para sa victory party ko dahil masyado silang kumpiyansang mananalo ako. Kaya nakaready na to. Marami-rami ding bisita. Maingay ang bar at tila ang lahat ay nagkakasiyahan pero no matter how I smiled ay ramdam na ramdam ko ang lungkot. At para bang may moment ay magbabagsakan ang luha ko. Inilabas ko ang phone ko. May signal naman sa bar ni Alice. Pero isang tawag o text ay wala akong natanggap kay Dylan. To explain why he wasn't able to come. Nagsink in lang sa akin yung katotohanan. Ibang Dylan Casper na pala ang kasama ko ngayon. Hindi na siya katulad nung Casper na mabait. Hindi sumisira sa pangako. At mapagmahal na naging boyfriend ko. Masyado na siyang kinain ng galit niya. Tara na guys, sayaw na. Maligalig na sabi ni Alice. Mga halos kalahating oras na ang lumilipas, may kanya-kanya ng buhay ang mga bisita ko. Kahit papaano ay natutuwa naman ako na nag-i-enjoy silang lahat. Nakita kong papalapit si Ate Rafi sa akin, kaya nginitian ko siya. Ang galing-galing mo, Mia, kanina. Sobrang proud na proud ako sa'yo, sabi ni Ate Rafi habang yakap-yakap ako. Thank you, ate. Thank you sa pagsuporta, sabi ko. She tapped my head and slightly smiled at me. You're my sister. You've always been. Isa pa, sobrang paborito ka kaya ni Steven.
Kaya kahit sinusungitan ka nun? Pasensya na lang talaga kay Casper. Hindi ko alam kung may saltik na ba sa ulo yung kapatid ko na yon. Sabi niya kaya sabay kaming natawa. Rafi, gustong makita si Steven. Ang cute niya kahit sa magazine picture lang. Napakapoging bata, ba't di mo siya kamukha? Siguro mana siya sa daddy niya. May pagkasingkit kasi siya eh, sabi ni Alice. Ramdam ko sa tono niya na medyo lasing na ito. Alice, ano ka ba? Saway ko dito. Napadiretso na naman ng tayo si Ate Rafi. Pasensya ka na ate. Lasing na kasi itong si Alice eh. Hayaan mo na, sabi ko. At nahiyang initian si ate. Hayaan mo na Mia. Wala naman si Steven dito. Isa pa, hindi naman siya ang unang nagsabi na hindi ko kamukha yung anak ko. In fact, kamukha talaga siya ng daddy niya, sabi ni Ate Rafi. Hindi ko alam, pero baka sa mukha niya, ang sakit. Ininom niya ang alak sa baso niya. So, what happened? Iniwan kayo nung guy nung malaman niya na nabuntis ka niya? Walang habas na tanong ni Alice. Gusto ko na siyang batukan. Alicia? What? I'm just interested. As if naman ikukwento ko sa iba. Lasing na sabi ni Alice. But that is personal. Sagot ko. No, it's okay Mia. Iniwanan ko siya. Hindi niya ako iniwan. Iniwanan ko siya. Malungkot na sabi ni ate. Nalaki naman yung mata ko. O to the M to the G. Gulat din na sabi ni Alice. Kaya naintindihan kita Mia nung iniwan mo si Casper. Just like me. Mahal ko yung dad ni Steven. Pero may rason kung bakit kailangang iwanan ko siya. Mom and dad was so against him. And to be honest, hindi ko makita ang future ko sa kanya. Lalo na nung nabuntis ako. Kaya iniwan ko siya, sabi ni Ate Rafi. She tried to smile. I can see how fake it is. Naku, pasensya ka na talaga ate, dito kay Alice. Matanong kasi talaga ito eh, sabi ko na lang. It's okay, I find her funny and cute. Maswerte ang boyfriend niya, sabi nito. Totoo Rafi, malapit na akong magka-boyfriend. And it's no other than Sevi, my love. Sabi pa ni Alice na nagniningning ang mata. Zavi? Pangalan ba ng lalaki yon? Parang pangbakla, sabi ni Ate Rafi. You got it right. Bakla ang baby ko. Pero gagawin ko yung lalaki kung makikita mo lang kung gaano siya kagwapo. Highs! Alicia, lahat kinuwento mo na. Sabi ko, sinamaan ko to ng tingin. Pero ipinagsawalang bahala niya lang yon. Baliw talaga to. Congratulations Mia. You did it girl. I'm so proud of you. Malakas na sabi ni Xavier bago ako bineso. Xavier my love, sigaw ni Alice. Nakatalikod si Xavier kay Ate Rafi, kaya hinarap ko siya para ipakilala sila sa isa't isa. Napansin ko ang pagtuwid ng tayo ni Ate Rafi, even Xavier's body stiffened dahil nakahawak pa ako sa braso niya. Xavier my love, this is Rafi, friend namin. Yung magandang doktor sa magazine. Ang ganda niya sa personal no? Pero mami na yan. Gwapo kaya ni Steven? Ani Alice, Steven? Nabanag ko ang pagkasyak sa mukha ni Xavier. Naguguluhan naman ako sa mga reaksyon nila. Anong ginagawa mo dito, Steve? Tila gulat na tanong ni Ate Rafi. Kilala mo siya, ate? Naguguluhan kong tanong. Kinakabahang tumango si ate. We meet again, Rafa. At interesado akong malaman kung sino si Steven. Seryosong sabi ni Xavier. Walang pagkabakla sa boses niya kahit konti. Nakakatakot, konti na lang, mapapantayan niya na ang kasungitan ni Dylan. Nagulat ako nang biglang hawakan at akmang hilain na Xavier si Ate Rafi. Kaya mabilis ko siyang hinawakan. Teka, saan mo dadalhin sa ate? Ano ka ba Xavier? Ano bang nangyayari? Naguguluhan kong tanong. Mia, siya yon. Sinubukang pakalmahin ni Xavier yung boses niya. What? Hindi ko maintindihan, sabi ko. Siya yung babaeng sinasabi kong nang iwan sa akin. Dagdag nito, napanganga ako. And it looks like she had my kid.
Tumingin ito kay Ate Rafi na nakatingin din sa kanya. Totoo ba ate? Tanong ko. Oo Mia, sige na. Ako nang bahala. Gusto mong mag-usap tayo Steve? Then halika. Sinamaan ng tingin ni Ate Rafi si Xavier. And me, kahit lumabas na sila ay na-absorb ko pang nangyari. So, si ate yung ex ni Xavier. Kaya siya naging bakla. Pero feeling ko hindi talaga bakla yun. Tapos siya pa yung daddy ni Steven. Oh? Ba't ganyan ko lang napansin ang pagkakahawig nila? Parang teleserye yun, no? OMG! I cannot take this. Iinom muna ako, sabi ni Alice bago ako iniwan. Kuya, isang hard drink? Sabi ko sa bartender. Kumuha naman ito ng alak at isinerve sa akin. Feeling ko kailangan ko talagang malasing kasi aside sa mga revelations, today ayokong pag-uwi ko is magiging emotional ako sa harapan ni Dylan dahil hindi niya ako sinipot. Sinunod-sunod ko ang pag-inom ng alak pero kahit medyo may pagka-tipsy na ako, ay alam kong kaya ko pa rin ang sarili ko. I look around. Alice was dancing like it would be her last day. Lahat ng tao ay nag-e-enjoy at akala mo ay hindi pa 12:00 ng madaling araw. Lumakad ako papunta sa restroom dahil naiihi ako. Pero napahinto ako nang makita ko si Dylan. Hindi lang siya, kundi kasama niya yung co-model niya na si Francine. And I almost lost my balance nang makita kong magdikit ang mga labi nila. They are kissing torridly. At sa harapan ko pa. I gathered myself kahit gusto ko nang sugurin yung babae at mag-iiyak na parang batang inagawan ng candy. What's so serious about this situation? You just caught your husband kissing another woman? Ayos lang naman yun, di ba? Tumikhim ako kaya nagbitaw sila. Akala ko'y magugulat si Dylan. Pero he just smirked at me. Oh, I'm sorry. We didn't see you there. Magre-restroom ka ba? Sabi ko kasi sa'yo, baby. Doon na lang natin sa kondo gawin to. Sabi ni Francine at lumambitin pa kay Dylan. Sorry, sabi ni Dylan. Binulong niya pa iyon kaya humalinghing pa itong malanding babaeng ito. Dahil marahil ay nakiliti siya. Okay na ba? Makakadaan na ba ako? I tried to sound strong dahil alam kong sinasadya na to. Oh sure, teka, di ba PA mo siya baby? Okay lang pala na makita niya tayo. Ani Francine. Yes baby, no worries. She's just my PA. Halika na, sabi ni Dylan bago hinila yung babae niya at nilagpasan ako na parang wala lang ako dito. Gustong-gusto ko nang umiyak pero nakakasawa at nakakapagod din, di ba? Alam na alam niya kung paano niya ako saktan. Maglalandian na lang talaga sa bar pa ni Alice. Napakatalino niya talaga. Buwisit siya. Sinipa ko yung pader, kaya napasigaw ako dahil nakalimutan kong naka-flat shoes lang pala ako. Ang tanga-tanga mo talaga, Mia. Sabi ko sa sarili ko. Paika-ika akong bumalik kung nasaan ang mga bisita ko. Oh, nandito pa pala si Mia, sabi ni Alice nang makita niya ako. Umupo ako sa table nila. Anyari sa'yo? Bakit parang iika-ika ka? Wala, katangahan lang to. Tara na, inom na, sabi ko. I shot straightly yung alak sa shot glass. Uminom ka lang, Mia, para pag uwi mo, matutulog ka na lang and all this pain will be gone forever. Hoy Mia, okay ka lang ba? Hoy babae. Napaangat ako ng tingin sa tumawag sa akin. Umiikot ng paningin ko dahil nakakailan na din ako. Mia, tawag nito ulit. Naririnig kita, Xavier. Ang lakas ng boses mo eh. Sabi ko at ininom ulit ang alak. Nasaan si Ate Rafi? Naihatid ko na siya sa bahay nila. Babalik ako bukas sa kanila para ma-meet ko si Steven. Sabi niya. He sat down beside me. Okay ka lang ba? Lasing ka na yata. Umiling ako. Hindi ako lasing. Nasasaktan lang. Humagikik ako. Masakit ang ulo ko pero mas masakit ang puso ko. Hoy, anong drama mo? Nasa bisyo ka pa ba? Ani Xavier.
Akala mo ikaw lang may revelation? Ako din. Sabi ko. Ininom ko ulit yung alak. Ano ba yon? Tell me na, girl. Si Dylan. Kilala mo siya, di ba? Oo naman. Aside from sikat na artista siya, I personally know him dahil bunsong kapatid siya ni Rafa. I hate him. I hate him so much. Nagbagsakan na ang luha sa mga mata ko. I hate my husband so much. What? You mean, asawa mo siya? Asyumera ka ata, Bes. Pangasar ni Xavier kaya tinitigan ko siya. Hala? You're crying. So, totoo nga? Inilagay ko sa mata ko ang mga palad ko, hoping na tumigil ang pag-agos ng luha ko. Akala ko talaga kaya ko. I told myself na kaya ko. Kaya kong tiisin kasi. Mahal ko naman siya. Pero ang sakit, Savi. Super sakit. I said in between my sobs. Ano ba yan? Huwag ka nang mag-cry, sabi nito, at inakbayan ako. And he hugged me. Alam niyo kahit may pagkaganyan si Xavier, pero kahit papaano, masaya ako dahil may kadamay ako. Lalo na't missing in action si Alice. Tara na, uuwi na kita, sabi ni Xavier. Mabilis akong umiling. Ayoko siyang makita. I felt suffocated. Ayokong umuwi. Ayoko muna. Ayoko muna siya makita kahit ngayong gabi lang. Hais, kaloka ka. Then do you want to stay sa klinik ko muna? Anywhere? Basta wala siya. Habang bumibiyahe kami, pauwilulan ng sasakyan ni Xavier, ay nagkukwento lang siya tungkol sa napag-usapan nila ni Ate Rafi. Anak niya pala talaga si Steven. And wala pang real status sa kanila. Dahil ang alam ni Rafa, gay siya. Umidlip ka muna. Sobrang mukha kang haggard, girl, sabi niya sa akin. Tumango na lang ako. Isinandal ko ang ulo ko sa bintana. Marahil sa pagod, ay nakatulog talaga ako. Nagising ako nang makarinig ako ng kalabog na parang may umahampas sa bintana ng kotse. Nilaki ang mata ko ng maraming tao ang nakapaligid sa sasakyan. At nasa tapat ng kotse namin ay ang kotse ni Dylan. Pakiramdam ko ay sinasakal ako dahil sa matinding kaba. Kinalabog na naman ang isa pang guard ni Dylan, ang kotse ni Xavier. Nasa tapat kami ng bahay ni Xavier. Anong ginagawa nila dito? Dito ka lang, Mia. Huwag kang bababa. Mahinahong sabi ni Xavier. Teka, hindi ko na nasabi ang sasabihin ko. Dahil bumaba na siya. Bumaba na din mula sa kotse si Dylan. He looks so furious. Mabilis siyang lumapit kay Xavier at sinapak ito. Gumanti naman si Xavier, pero parang wala lang ang sapak nito. Kaya sinapak ulit siya ni Dylan. Kaya bumagsak ito. Mabilis akong bumaba ng sasakyan. Dylan, tama na yan, sigaw ko. Tiningnan niya naman ako ng masama. Nagulat ako nang hawakan ako ng mga guards niya. Teka, bitawan niyo nga ako. Ano ba? Tumayo na si Xavier at pinagpagan ang nadumihan niyang suit. What the hell is wrong with you, Dylan? Sigaw ni Xavier. Halata mo na ang inis sa mukha nito. Dumodoble na ang kaba sa puso ko. Pagkatapos kay ate, you want me, ah? You want my wife? Sigaw ni Dylan at sinapak ulit si Xavier. Dylan, ano ka ba? Sigaw ko. Nagpupumiglas na ako. Shut up, Mia. I'll deal with you later. Sigaw niya, kaya napatahimik ako. Hindi ko alam kung ilang sapak ang binitiwan sa isa't isa, pero huminto lang si Dylan nang bumagsak ulit si Xavier at may dugo sa labi. Wag mo na siyang lalapitan pa ulit. Sinasabi ko sa iyo, Lim. Dylan shouted. But Xavier just smirked. You changed a lot. Isa pa hindi ko ang magdedesisyon nun, kundi si Mia. We are just friends at mali ang iniisip mo. Wala akong pakialam. She's my possession and I get to decide what I want for her. Ani Dylan. Napatingin ako kay Dylan. Possession? Para lang ako isang bagay na binili niya? His words hit me. What am I expecting? Isn't a little too selfish, Dylan? Huwag mo sanang pagsisihan ang mga ginagawa mo sa kanya. Xavier then looked at me. Tumayo siya at nilagpasan si Dylan.
Mia, mas marami akong friends na deserve ka. Just call me. Dagdag nito at tumawa bago nagmamadaling pumasok sa bahay niya. Gusto kong matawa sa pangiinis ni Xavier ay hindi ko magawa. Dahil sa mga sinasabi, ginagawa at trato sa akin ni Dylan. Just like earlier, him with his co-model. Nagulat ako nang hilahin ako ni Dylan at walang pag-ingat na ipinapasok ako sa sasakyan. Sobrang kaba ko dahil hindi niya ako tinitingnan pero ramdam ko ang tensyon. 5 minutong pagmamaneho lang at kinakaladkad na naman niya ako pagpasok. Dylan, masakit! Sabi ko habang pilit na pinipiglas ang kamay ko sa mahigpit niyang pagkakahawak sa akin. I don't care, you slut! Sigaw niya. Pabalibag niyang binuksan ang pinto at pabalibag din niya akong binitiwan. Kaya bumagsak ako sa lapag at natamaan ko pa ang mamahalin na jar kaya nabasag ito. Sir, tama na po. May isa sa mga guard ni Dylan ang akmang pipigil sa kanya pero itinaas ni Dylan ang kamay niya. Nagsisimula ng mamuo ang mumunting luha sa mata ko. You have no right to interfere. Do you want to lose your job? Sigaw ni Dylan. Mabilis naman na umiling yung guard. Good. Lumugar ka. Napatingin ako sa braso kong dumudugo na marahil dahil sa nabasag. Nagulat ako nang hilahin ulit ako ni Dylan. Aray, ano ba? Sigaw ko sa kanya. Paakyat na kami sa taas. At nung binuksan niya ang kwarto ay pabalibag niya na naman akong binitiwan. Sobra-sobra ng takot na nararamdaman ko. Para bang mapapatay niya na ako. Hindi ka ba talaga marunong makontento? I married you, and yet, you're still the same flirty bitch I met in high school. Sigaw niya. Hindi na ako nakapagpigil, kaya nagbagsakan ang luha ko. Yumuko na lang ako. I can't afford to be this weak. Tama na, Dylan. Pinapahinahon ko ang boses ko. Don't tell me to stop dahil sinasabi ko lang ang totoo. You never changed, Mia. Manloloko ka pa din. Mabilis kong pinunasan ang luha ko at hinarap siya. I never changed. And you changed a lot. Hindi na kita kilala, Dylan. Alam kong nasaktan kita pero sobra na to. Ginagawa mo akong parang tanga. Masaya ka ba na nasasaktan mo ako? Yung ginawa mo kanina, halos ikamatay ko yung sakit. Liar! Bakit ka sumama kay Xavier? Why? Bayaran ka na din bang babae? He insulted me once again. Pinigilan ko ang luha ko at ngamitin ng pilit sa kanya. Mas okay pa yata yun kaysa yung pinili kong makasama ka. Isang malakas na sampal ang inabot ko sa kanya. Napahawak ako sa mainit ko pang pisngi. Tuluyan nang nagbagsakan ang luha ko. Nagulat ako nang hawakan ni Dylan ang buhok ko. Ouch! Tama na, Dylan. Sabi ko, hawak niya pa din ang buhok ko at iniharap niya ako sa kanya. You listen carefully, Mia. You will never get away from me as long as you're breathing. You're mine. Remember? Sabi niya at binitiwan ako. Bumagsak na naman ako sa sahig, pero this time, mabilis akong lumayo sa kanya at sumiksik sa may gilid ng kama. Grabe yung takot na bumalot sa akin. Nagawa akong saktan ng sobra ni Dylan. Ibang-iba na siya. Ano ba itong pinasok ko? Narinig ko ang pagsarado ng pinto. Lumabas na pala siya. Dahan-dahan akong tumayo at humarap sa vanity mirror. I cannot even recognize myself. I cried so hard dahil pakiramdam ko ay sasabog ako sa sama ng loob at sakit na nararamdaman ko. Mali ba na bumalik ako sa buhay niya? Hindi ko na ba maayos ang lahat? Wala na bang talaga kaming pag-asa? I still love him, but I don't think he still needs me. He said I cannot get away from him as long as I'm breathing. Then, if being breathless will set me free and will make him happy and satisfied, then so be it. Dylan's points of view. Habit mo na ba talaga maistorbo ng tulog, dude? Percy said as soon as he got off from his car. Tumalikod lang ako. I still hate her. I hate her even more. Why of all people? Kay Xavier pa talaga siya pupunta? She's ridiculous. Hey dude,
Untag sa akin ni Perseus, nasa sala na kami at papunta na ng minibar. Stop finding Perseus, hindi bagay sa'yo, sabi ko. Agad kong binuksan ang fridge at naglabas ng alak doon. Well, okay lang, pogi naman ako. Anyway, anong meron at parang sirang-sirang araw mo? Tanong niya. I handed him the beer in can. Mabilis niyang binuksan yon at ininom. I hate her. She's nothing but a pain in the neck. Sabi ko, at ininom yung alak. I crumpled the can as soon as I finished what's inside it. Really? Pain in the neck? Someone as beautiful as Mia? Sa tingin ko, kapag sa iba siya napunta, ay ang kabaliktaran ng sinasabi mo ang sasabihin nila. Ano ba kasing problema mo sa asawa mo? Sabi niya. Hindi mo ako naintindihan eh. Iniwanan at sinaktan niya ako noon. At ginagawa na naman niya ito ngayon sa akin. Thank goodness. I don't feel the same towards her. I grab another can. Huwag mo nang lokohin ang sarili mo, dude. Alam ko mahal mo pa siya. Ani Perseus. Hindi na. I despise her. I won't commit the same mistake before. I won't let her ruin me again. I'll destroy her first. Ramdam na ramdam ko pa din ang galit ko. You are destroying her? Hanggang kailan mo balak gawin ito? Ano ba talagang balak mo? Ano ba ang goal mo? You married her and what? After ba niya ma-realize lahat ng nagawa niya sa'yo, hihiwalayan mo na siya? I stopped drinking and looked at Perseus. Hindi ko iniisip yon. Ano na nga bang balak ko sa kanya? Kita mo na? Wala kang plano. Sabihin na nating nasa in denial stage ka pa. Paano kung wala na siyang pag na-realize mo? Paano kung iwanan ka niya? Hindi siya makakawala sa akin. Diretso kong sagot. Kahit ano pang sabihin mo, dude. That's why I hate having an argument with you. Hindi ka nagpapatalo eh. Sinasayang ko lang ang oras ko sa'yo. Dapat itinulog ko na lang ito. Shut up! Are you really my friend? Tanong ko at binato sa kanya ang walang lamang lata. Pero mabilis siyang nakaiwas. Kaibigan mo ako, dude. Kaya nga pinagsasabihan kita eh. Para magising ka. Sayang si Mia, bro. You really like my wife, huh? I don't like her as a special someone. Gusto ko siya para sa'yo. Isa pa, marami siyang maikukwento sa akin about your nerdy days. Sabi nito, at saka tumawa. Damn you. By the way, I heard Mia won today. She'll be competing again for the World Gymnastic. You must be proud. Nanood ka ba? Napabuntong hininga ko. Hindi. Ano? Tao ka ba, pare? Hindi ako makapaniwala. Umiiling niyang sabi. Gusto ko siyang panoorin today but I had a war with my ego. Ayokong isipin niya na may pagtatangi pa ako sa kanya. Ayoko na. Tama na yung dati. Kilala ko siya. Nagawa niya na nga dati yun eh. At gagawin niya ulit yun. Did you even check kung kumain na siya? My thoughts were interrupted by this talkative guy. Hindi ko alam. Baliw. Ako na nga lang magyayaya, sabi niya, bago ako tinalikuran at umakyat. Suit yourself, I said, and opened up a new can and sat down. I don't know what's wrong with me, pero alam ko na kahit ayoko, hindi ko gustong may nakikitang lumalapit sa kanyang iba. Nagsiselos na naman ako. Gusto kong saktan ang kahit na sinong lalaking gustong lumapit sa kanya. Alam ko naman silang lahat because I've always been updated about her. Sa loob ng 9 na taon, gusto ko man siyang kalimutan pero hindi ko magawa. Lagi akong nagtatanong sa mga malalapit sa kanya. I'm crazy. And I hate her. I can't love her again. That is stupidity. Nakarinig ako ng kalabog sa taas. Malakas na kinakatok ni Perseus ang pinto. Mia, hey! Are you okay inside? Narinig ko ang malakas niyang sabi. Kaya napatayo ako at mabilis na umakyat.
Naabutan ko ang pagkatok muli ni Perseus. I immediately grabbed the doorknob, pero mabilis akong kinabahan nang nakalak yon. We heard a loud noise na para bang may nabasag sa loob. Hindi ko alam, pero parang kinabahan ako ng husto. Mabilis kong hinawi si Perseus at malakas na kinalampag ang pintuan. Mia, open the goddamn door! Sigaw ko. Ipapakuha ko na yung susi, sabi ni Perseus at nagmamadaling bumaba. Hindi ko na nagawang tumango dahil natataranta na ako. Mia, sinasabi ko sa'yo, kapag nakapasok ako dito, humanda ka talaga sa akin. Naiinis ko nang sabi. I am trying to cover up the nervousness. Amelia Celine, I am not kidding anymore. Kinalampag ko na naman ang pinto. Mia, sinipa ko na yung pinto, pero hindi nun nagawang mabuksan. Mia, ano ba? Ito na. Nagmamadaling umakyat si Perseus. Halos magkandara pa nga siya. Kasunod niya yung mga guard sa bahay. They all look worried. But I am feeling 4 times of it. Hinablot ko agad kay Perseus ang susi at mabilis kong ipinasok sa keyhole. Agad ko yung ipinihit nang marinig kong mag-click ang lock. Pagpasok ko, ay mabilis kong hinanap si Mia. Pero wala siya sa kwarto. Mia? Sigaw ko. Mabilis na humakbang ako papalapit sa banyo. And I heard the sound of the running water. Hindi ako nagdalawang isip na buksan yon. Shit! Mia! Tumakbo ako papuntang bathtub na punong-puno na ng tubig na kulay pula. Nakita ko ang basag-basag na salamin mula sa medicine cabinet. Piling ko hindi ako nakagalaw at huminto ang pag-function ng utak ko nang tumama ang paningin ko sa nakapikit na si Mia. She's pale as white. Mabilis akong lumapit at binuhat siya mula sa bathtub. I felt my whole self stiffened when her cold body touched mine. Sa tingin ko, ay hindi na siya humihinga. Mia! I called her. Naramdaman kong tinaas ni Perseus yung isang kamay niya above her head. Doon ko lang napansin na patuloy na umaagos ang masaganang dugo mula sa kanyang palapulsuhan. Kailangan nating magmadali. Kailangang masalinan agad siya ng dugo at matahi ko agad ito. Damn dude, she's lost too much blood, sabi ni Perseus habang hawak niyang kamay ni Mia. He is dialing on his phone. I need you here in 10 minutes. I'll be sending you what you need to bring. Someone might die. Sa kanya pinatay ang phone. Mabilis niyang binalot ng puting tuwalya yung wrist ni Mia. Tiningnan ko si Mia. Nakapikit ang kanyang mga mata at parang mas nanghihina ako dahil nararamdaman ko ang mas panghihina ng katawan niya. Mia, please, huwag mong gawin ito sa akin. I almost begged her. I carried her out of the bathroom. Perseus is doing something on her wrist. Habang dahan-dahan ko siyang inilalapag sa kanyang kama. Perseus, do something. Ginagawa ko. Hinihintay ko na lang na dumating yung mga kailangan kong gamit. Umupo ako sa harap ni Mia. I can't afford to lose her like this. Please, save her. Dude, save my wife. I can't lose her. Kailangan ko siya. Hindi ko alam kung ano-anong lumabas sa akin. I might regret this or deny this. Pero sigurado ako. Ayoko mawala si Mia. I know, pero hindi ko alam pare. I will try pero hindi ko alam kung aabot siya. Mia might die within 30 minutes. Parang may bombang sumabog sa buo kong pagkatao. Mawawala na siya sa akin. Did Mia really kill herself because she can't take me anymore? I can't. I can't lose her. Dylan's points of view. Anong ginagawa niya dito? Nakita ko pa lang siya ulit ay nagiinit ng ulo ko dahil sa kanya ang lahat ng ito. He just smirked at me. Gusto ko na naman siyang sapakin. I called him. Co-doktor ko siya sa ospital nila Kuya Thunder. Hindi lumilingon na sabi ni Perseus. Dala mo ba lahat ng itinext ko sa'yo? Baling nito kay Xavier. Yes. Kumusta na siya? Humakbang na siya papalapit sa kama
kung saan nakahiga si Mia. Mabilis akong humarang sa harap niya. "Don't ever think of touching my wife, Lim," sabi ko sa kanya. Tinaas niya ang kamay niya. "Pwede ba dahilan? Itigil mo na muna yung pagiging siloso mo. Please, we need to hurry." Napatingin ako dahil ramdam ko ang pagkaseryoso sa boses niya. Matagal ko na ding naging kaibigan si Persus. At kapag nagseryoso siya, totoo yon. Napabuntong hininga ko. "Ayusin mo lang, Xavier. Binabalaan kita. Banta ko dito." "No need. Mia is the sister to me. And seeing her like this, I can smash your face definitely." Naikuyom ko yung palad ko. "Not now, Dylan," I told myself. Magiging maayos din siya, diba? Kinakabahan kong tanong. Nagsimula ng tahiin ni Persus ang sugat sa kamay ni Mia, while Xavier is arranging some pack of bloods na isasaksak niya sa aking asawa. We still don't know yet. We're not fully equipped here dahil walang machines. Kailangan masiguro muna natin na maging stable ang kalagayan niya bago natin siya dalhin sa klinik ng Xavier. Malapit dito yon, sabi ni Persus. Tumingin ako kay Xavier. Yes, kahit papaano, kumpletong medical equipment sa klinik ko. Mas mababantayan natin si Mia doon. Upon checking yung laslas niya ay masyadong malalim. Maybe after maubos nitong sinasalin na dugo sa kanya, itatransfer siya sa klinik ko, sabi ni Xavier. Ayoko man, pero wala din ako magagawa dahil kasalanan ko naman talaga kung bakit ginawa ni Mia ito. Hindi ko alam na ganyan ka na pala ka big time, sabi ko kay Xavier. I am successful kahit nung kami pa ni Rafa. I just had misunderstanding with my family. Kaya namuhay ako ng simple. Hindi ko alam na yun ang magiging rason ni Rafa para iwanan ako. Hindi ko din alam na buntis siya. Have you met Steven? I asked him. I am looking at Mia. She's so pale and yet, she's still beautiful. Kahit ano pa yung galit na nararamdaman ko sa kanya, I can never lie how attractive she is. Not yet. Kaya salamat sa pasa na ibinigay mo. My son would just think na basagulero ang daddy niya. Anyway, I've heard from Rafa that Steven inherited your attitude. What's wrong with that? Nilingon ko siya nang nakakunot ang noo. I don't want my son to be rude at manakit ng babae, katulad ng ginagawa mo. Sisiguraduhin ko, ngayon na nasa buhay na niya ako, hindi niya kukunin yung mga bad attitude mo. Shut up! Around 7 a.m., nang mailipat si Mia sa klinik ni Xavier. She did not stabilize, but sabi ni Persus, mas okay na ilipat na lang siya sa klinik ko kaysa lumala pa ang lagay niya sa bahay. Jeez, I'm so sleepy na, sabi ni Xavier at saka humikab. I can also feel yung pagod pero pakiramdam ko ay hindi ko maipipikit ang mata ko dahil sa pag-aalala kay Mia. Both of you, magpahinga na kayo. Ako nang bahala kay Mia. Since nakatulog naman ako kahit papaano before going into your house, sabi ni Persus. You sure? Paninigurado ni Xavier. I can manage Mia, remember? I'm the #1 surgeon here in the Philippines, Persus said and then playfully smiled. Yabang. Sige na, matutulog na ako. Nasa kwarto lang ako. Ako naman ang bahala mamaya kay Mia, Xavier said before lumabas ng kwarto. Lumapit ako kay Mia, pero this time, hindi ako makadikit dahil may mga nakaturok pa sa kanya. And there are machines na binabantayan ni Persus. Kumusta na siya? Tanong ko. Tumingin sa akin si Persus. Okay naman, kailangan ko lang talaga siyang i-monitor. She needs to wake up and then, that's the only time na malalaman natin na okay talaga siya. But as for now, I'm doing my best, dude. Thanks, sabi ko, at tinap ang shoulder ni Persus. No problem, bro. Pero sana, maging wake-up call na sa'yo ito. I know nasaktan ka pero, Mia is also suffering too. She loves you. She wouldn't do this if not.
Nasasaktan din siya. Why don't you give it a chance? Bakit hindi mo ayusin? Why are you destroying your own wife? Dude, you just sound like Ate Rafi. It's clingy. Ganyan ba nagagawa ng broken-hearted? Loko-loko. Chine-change topic mo pa? Seryoso ako. Mahirap magsisi sa huli. May mga taong kilala ko na pinabayani ang pride at ego sa kanilang buhay. Ay, look at me Pag-iisipan ko. Fine. Magpahinga ka na. Dahil pag ako natulog, mahirapan talaga kayong gisingin ako. Kailangan gising kayong dalawa habang natutulog ako. Sige na. Ako nang bahala kay Mia. Napangisin na lang ako. I don't like making friends, but when I do, it's really a worthy one. I sat on the couch that is in front of Mia's bed. Yumuko na lang din ako sa kama niya. Hindi ko alam, pero parang gusto kong ramdam kong nasa tabi ko lang siya. Nakayo ko lang ako, and I thought of everything that happened 9 years ago, up until yesterday. It is still clear to my mind how Mia looked so lifeless when I lifted her from the tub. Marahil sa sobrang kakaisip, ay nakatulog ako. Xavier, iabot mo sa akin ang oxygen pump. Sabi ni Perseus. Nagising ako sa pagpapanik na boses ni Perseus. Mabilis akong tumayo nang makita kong sinuotan ni Xavier ng mask si Mia. Anong nangyayari? Kinakabahan kong tanong. Huwag ka munang lumapit, Dylan. Seryosong sabi ni Xavier. He's now pumping something. Hindi ko naiintindihan. Perseus is injecting something sa IV na nakakabit kay Mia. Mia, damit! Ano ba? Sigaw ni Xavier. What the fuck is going on? Tanong ko. Dude, bumababa kasi nang bumababa ang vital sign ni Mia. Mukhang hindi tinatanggap ng katawan niya yung dugo. Ani Perseus. They are going back and forth at kung ano-anong sinusuksok at kinakabit kay Mia. Anong ibig mong sabihin? Akala ko ba'y okay siya? Okay naman siya kanina. It's just that this happened. If hindi pa tanggapin ng katawan niya yung gamot na ibinigay ko, her vital sign will totally go down. She's dying. No, that's impossible. Sigaw ko. Lumapit ako kay Mia. Wala na akong pake. Gusto ko lang hawakan siya. Mia, hey, anong ginagawa mo? Gumising ka na. There's a shake in my voice. Mia, don't do this, baby. Please? Shit, her BP is very unstable. Pati pulso niya ay humihina. Mia, I'm a jerk. I know that pero wag naman ganito. Yakap-yakap ko siya. Habang nakikiusap ako, ramdam na ramdam ko ang malamig niyang katawan. I just hug her tight as Perseus and Xavier keep shouting. Nagpapanik na sila. I can hear the sound of the machine indicating that her vitals are rapidly going down. I'd never cried again. Simula nang iwan niya ako, ipinangako ko sa sarili ko na hindi ako iiyak. But I felt so weak that tears continuously fell from my eyes. Mia, please! I cried when she left me before. Dylan, wala na siya. Wala na si Mia, Xavier said. He's also crying. Umiling ako. Anong sinasabi mo? Okay lang siya. Uuwi kami, hindi ba? Mia, wake up! Habang marahan ko siyang niyuyog-yog. Dude, I'm sorry. Hindi na talaga kinaya ng katawan niya. Mia's time of death is 11:23 in the morning. Perseus announced, kaya tumayo ako at hinawakan siya sa polo. Doktor ka, hindi ba? Why weren't you able to save her? Bakit si Mia pa? I haven't told her everything. Perseus, do something. Hindi pa huli ang lahat. Sabi ko. Binitiwan ko siya. Humarap ako kay Mia. Hawakan ko na sana siya to try and revive her pero pinigilan ako ni Xavier. Tama na, Dylan. Wala na si Mia. Tanggapin na lang nating pagod na siya. Let her go. Tama na. Ikaw may kasalanan bakit niya ginawa ito. So don't act like you care now. Galit na sabi ni Xavier.
Bumagsak ako paluhod sa may tapat ng kama ni Mia. I started crying again. I held her hand. Mia, no! No, please! Wake up! Mia? Nagising ako sa malakas na pagtawag ni Perseus sa pangalan niya. Mabilis na hinanap ng paningin ko si Mia. At kung anong isinaman ng napanaginipan ko, ay nakahinga ako ng maluwag na makita ko siyang nakadilat at inaalalayang umupo ni Perseus. Mabuti na lang at gumising ka na. Mia, I called her. She just looked at me for a quick moment at mabilis na yumuko. Sobrang nag-alala kami sa'yo. Huwag mo nang ulitin yon. Pagsasalita ni Perseus. I'm sorry. Mahina man ang pagkakasabi niya ay narinig namin yon. Mia, totoo. Masaya ako na okay ka na. Pero lalabas muna ako ha. Kukuha lang ako ng tubig mo and gigisingin ko si Xavier. Nandito kami sa klinik niya. Mag-usap kayong dalawa. Pagkasabi nun ni Perseus, ay mabilis siyang lumabas. I look at Mia and what I dream all came crashing back to my mind. And I felt like I don't ever wanna lose her. Amelia's points of view. Hindi ko alam pero pakiramdam ko, sana hindi ko na lang pala ginawang maglaslas. Dahil habang nasa taba ko kanina, naisip ko pag namatay ako, hindi ko na makikita at makakasama pa kahit kailan si Dylan. At kapag nangyari yon, darating ang panahon na makaka-move on siya at may bagong babaeng darating sa buhay niya. At ayoko nun. Ganun ko ata talaga siya kamahal. That even in my last second in life, I'll be thinking of him. Gusto ko mang bumangon sa tab kanina, ay sobrang nahina ako. And everything went black pagdilat ko. Ay si Perseus agad ang sumalubong sa akin. Nakita ko na kayo ko si Dylan sa kama. Nangihina ako. Masakit ang wrist ko pero ang puso ko nang tawagin niya pa lang ang pangalan ko ay parang kotseng binilhan ng bagong baterya. How are you feeling? Tanong niya. Hindi agad ako nakasagot dahil naramdaman ko ang pag-upo niya sa kama. Nakayoko pa din ako at pakiramdam ko ay may iyak na agad ako. Mia? He called me again. Mia, I'm sorry. Mabilis akong nag-angat ng tingin. Kaya bumungad sa akin ang worried pero poging mukha ng asawa ko. Hindi ko napigilan pero nagbagsakan na ang luha ko. Sabi niya sorry. Marahil marami ang mainis sa akin at sasabihing bobo ako at dapat ko nang iwan siya. Pero iba kapag mahal mo yung tao. Parang kahit ilang milyon yung mali niya, hahanap ka ng isang rason para mag-stay para mas mahalin pa siya. Sorry sa mga ginawa ko sa'yo. Sorry kung sinasaktan kita, pinapahirapan at laging pinagmumukhang tanga. Hindi ko alam. Kinain ako ng galit ko. Hindi ko na pinansin how much it would affect you. Pero Mia, why did you do this? Hindi mo dapat sinasaktan ang sarili mo. It's because I love you and I can't leave you again. Tatanawin na lang kita sa malayo, sa mga billboard mo. Akala ko pag namatay ako, matatapos yung sakit. Pero natakot ako, Dylan. Natakot ako kasi alam kong pag nawala ako, hindi na talaga kita makikita. I said while sobbing. He held my hand and kissed it which sends thousands of voltage all throughout my body. Mia, still you shouldn't have done that. Pero gusto kong magsimula tayong muli. Gusto ko lang maayos tayo, Dylan. Gusto ko lang bigyan mo ako ng chance to prove myself. To prove na hindi ko talaga gustong iwan ka. Hayaan mo namang ayusin ko to. Sabi ko. Huminga siya ng malalim at pinunasan ang mga luha ko. He looked at me straight in the eyes. Susubukan ko. Susubukan kong pagkatiwalaan ka ulit. Magsimula tayong muli. Hindi ko napigilan ang mapangiti. I immediately hugged him. Easy, yung sugat mo, sabi niya. But I just hugged him. And ang sarap ng pakiramdam nung maramdaman kong yakap niya ako. I know that my life almost ended and it is a great scene. But it did open a new chapter for us. I love him no matter how stupid it sounds.
I need Dylan in my life. Amelia's Points of View. Nagising ako sa pagtunog ng alarm clock ni Dylan. Pinilit kong idilat ang mata ko. Dahil antok na antok pa talaga ako. Madaling araw na kami nakauwi. Galing sa pictorial niya, halos 3 weeks din kasing hindi siya umalis ng bahay. Dahil talagang inasikaso niya ako. Hanggang umalis ako. Kaya nung fully makarecover ako, ay naghabol siya dahil malapit nang i-launch yung magazine. Ramdam ko yung bigat ng braso niyang nakabalot sa akin. Ang aga-aga pa pero kinikilig na agad ako. Ganito yan, pag umaga. Pinipilit ko talagang magising na maaga just to feel this moment dahil kapag nagising siya, i-deny niya lang na nakakatulog talaga siyang nakayakap sa akin. Pumikit ako nang maramdaman ko ang paggalaw niya. Ayoko kasi yung mapapahiya siya at baka sumama na naman ang ugali. Hindi naman siya ganun ka-sweet, pero hindi na siya ganoon ka-harsh magsalita. Nakaramdam ako ng marahang yugyog. Mia, gising, he called me. Kaya nagkunwari-kunyarian akong kagigising ko lang. I even fake my yawn. Ha? Ano yon? Tanong ko. May magazine lunch kami ngayon. Kailangan na nating mag-ayos. He said, and then he go out of my bed. Okay, sabi ko. Nakarinig ako ng sunod-sunod na doorbell, kaya kahit inaantok pa ako, ay napabangon ako. Halos magkasunod lang kaming lumabas ni Dylan, pero dumiretso siya sa kusina. Magkakape na siguro. Shucks, kailangan ko nang makapagluto ng almusal. Muntik ko nang makalimutan na may nagdo-doorbell kung hindi pa iyon tumunog ulit. I almost ran to reach the front door at nagmamadaling bumukas yun. Mia, napakatagal mo namang magbukas. Huwag mo sabihin natutulog ka pa din. Mataray na bungad sa akin ni Manager Grace. Hindi ko ba alam pero napakasungit talaga nito sa akin. At mas lumala pa siya. Nilagpasan niya pa ako at binangga. Napatingin naman ako sa babaeng naka-cross arms sa harapan ko at nakataas ang kilay sa akin. Gusto ko din sana siyang taasan ng kilay, pero pinigilan ko ang sarili ko. Yes, Andrea. Good morning. Bati ko na lang dito. Alam mo, naiinis talaga ako sa pagmumukha mo. Hindi ko din magets bakit dito ka pinapatuloy ni Dylan. Baka nagsisinungaling ka lang na wala kang matirhan. Pagmamalditan dito sa akin. Ano ka ba naman, Andrea? Para ka namang girlfriend ni Dylan. Sabi ko na lang. Soon, sigaw nito sa akin at binangga ako. Muntik na akong bumagsak. Kaso nahawakan ako ni Judith, makeup artist ni Dylan. Bakla ka? Ang aga-aga pinagmamalditahan ka ni Andrea? Ma-attitude talaga yun eh, sabi nito sa akin. Hayaan mo na. Tara na. Magluluto ako ng breakfast. Dito na kayo mag-agahan, sabi ko. Naging close kami ni Judith dahil halos araw-araw kami magkasama dahil nga sunod-sunod ang mga lakad ni Dylan. Kalog siya at mabait. Madalas siya lang talaga ang nakakabara kay Andrea. Pumasok kami sa kusina at nakita ko nandoon sila manager, Dylan at Andrea. Dylan is drinking his coffee while nagche-check ng phone niya. Hoy Mia, ano pa bang tinatanga-tanga mo dyan? Gutom na kami at kailangan nating maagang makaalis. Pagpukaw ni manager sa atensyon ko. Ay, oo, sige po, sabi ko at nagmamadaling binuksan ang ref. Manager, I already told you to stop doing that to her, Dylan said, kaya hindi ko napigilang mapangiti. Hindi, okay lang Dylan, hindi ka pa din naman nag-aalmusal. Pasensya na late ang gising ko, sabi ko. Inilapag ko sa kitchen counter yung ham and bacon, hotdog at itlog. Wow, ang sweet mo naman Dylan. You know what? I will cook your breakfast, okay? Sabi ni Andrea at ipinulupot pa yung kamay sa braso ni Dylan at ngumiti ng pagkatamis-tamis at hinihiling ko na madaming dumating na langgam at papakin siya hanggang singit. Napakalandi niya. Yeah, sure. Pinigilan ko ang pagtaas ng kilay ko nang sumagot si Dylan. Hindi ba obvious na bet siya nitong outfit stylist niya? Dahan-dahan kong ibinaba ang kutsilyo na ginagamit ko.
Sa paghihiwa ng hotdog, nalulutuin ko sana pero bago ko pa mapatay ang haliparot, ay bibitawan ko na ito. I look at them at ngumiti ng pagkatamis-tamis. Wow! Thank you sa pag-volunteer, Andrea. Pwede mo na ipagpatuloy ito. Akit ako sa taas. At ihahanda ang gagamitin nitong si Sir Dylan na amo ko. Just continue being sweet, I stay cooking. Sarapan mo para mabusog sila manager at Judith sabi ko at mabilis na tumalikod. Papasok pa lang ako ng kwarto namin nang biglang may humablot sa akin ng marahas. Aray, sabi ko. Nagulat ako nang itulak ako ni Manager Grace at buti na lang ay hindi ako natumba. Bakit po kayo nananakit? Ang kapal na mukha mo. Ano yung artin na yon? Nagsiselos ka kay Andy? And Dylan? Hoy, ipapaalala ko lang sa'yo ang dahilan kung bakit kanya pinakasalan. Pinakasalan niya ako dahil mahal niya po ako. I said that while looking her straight to the eyes. And you believe that? Mapanguyam na tanong sa akin ni Manager Grace. Pasalamat ako na nasa taas kami. Dahil kung hindi, nagsilapitan na sila.